Sige po. Okay. Last week, pinag-aralan po natin yung kung hermeneutics. Nandun po tayo sa pag-aaral pa rin ng hermeneutics. Last week, diniscuss natin saan ba nagmula yung salitang hermeneutics. Pinag-aralan natin at pinakita natin yung ng definition ng hermeneutics. It is an art and science. Sinabi natin, art kasi may mga sinusunod siya. Science muna. Science kasi may mga, it follows rules. May mga sinusunod siyang certain rules. And art kasi meron siyang mga, it depends, nagbabago yung kanyang meaning. Depends according to the context. Nagbigay tayo ng example, yung salitang I love you. Sa science, I love you yun lang yun. Mga mahal, something dear. Pagka sa art, nagbabago. Sa teenage crush, pag sinabing I love you, puppy love. Pagka sinabing sa mother, unconditional love sa kanyang anak. Pag sinabing sa asawa, na 50 years na committed love. So depende yung salitang I love you, nagbabago according to the context. Science siya na sinasabi natin, yun yung meaning, pero it depends on the context, yung lalim, yung babaw, depende kasi sa science siya. So same with the hermeneutics, sinabi natin. And we define exegesis, we define exposition, we define hermeneutics. And pinag-aralan din natin yung kahalagahan ng bakit may mga iba-ibang interpretation. Sinabi natin because mayroong iba't ibang background. Didiscuss natin yan, bawat isa. So, pinakita natin na napakahalaga na makita natin yung tamang approach sa mga bagay na ito. So, yun. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, yan, sige, pupo kayo. Okay lang po, sige lang po. Sarap niyan, ikapit tayo. Ayan. Sa ating pagpapatuloy, pag-aaralan pa rin natin yung hermeneutics. So, bakit ba kailangan natin pag-aralan ang hermeneutics? So, bakit ba natin kailangan pag-aralan ito? So, may mga, ayan yung ating outline. So, una, kaya natin siya kinakailangan pag-aralan kasi making disciples involves teaching the Word of God. According to Matthew chapter 28, ang Great Commission is para sa lahat. Sinesend ko yung PowerPoint By the way, sinesend ko so para hindi nyo na kailangan kopyahin. Mag-notes na lang kayo mga personal insights nyo. Yung PowerPoint nasend ko na. Ito, sisend ko uli mamaya para hindi kayo kopya ng kopya. No? So, una, dapat natin maintindihan na ang Great Commission ay para sa lahat. Agree po ba kayo ron? So, lahat para sa lahat siya, ang Great Commission. At pag sinabi natin Great Commission ay para sa lahat, it involves teaching. Yung pagtuturo ng salita na Diyos, sabi, teaching them to obey. Paano mo siya maituturo? Paano mo siya kung hindi ka nga magsasalita? So, it involves teaching. And ang teaching nangangailangan ng interpretation. So, kinakailangan natin matutunan ang hermeneutics. Pangalawa, church leader must prioritize prayer and study according to Acts chapter 6 verse 2. So, part ng bawat leader, dapat marunong siya mag-aral. Sabi, nag-aaral talaga siya, di ba? Alam natin yung background niya, nung nagkakagulo yung church, ang daming may mga kakulangan may mga nauubusan ng pagkain. Sabi ni pumili na lang kayo ng mga magsiserve sa table. Pero kami, maglalaan kami sa panalangin at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So mga leaders, bilang mga leaders, ito yung focus natin, prayer and study. Ano pa? Explaining the scriptures, the believer's duty according to 1 Timothy chapter 4 verse 6. Yan ang ating isa sa ating ano ba yung Tagalog ng duty? Obligasyon. Sabi niya, kinakailangan tayong laging handa sa anumang oras. So yan. Ngayon, pag-uusapan na natin yung ground rules. No? Sa pag pinag-usapan natin yung communication, may tatlong elements yung communication. Una, yung speaker. Para mag-proceed yung usapan, kinakailangan may speaker, yung nagsasalita. Pangalawa, may message. Yung sinabi, yung verbal na message or either written. And then may hearer. Tama po ba? Naintindihan natin. Para mag-proceed yung alam nga naman, nagsasalita ako mag-isa. Medyo may tama ako nun. Wala lang kasamang response yun. Response? Ano lang po yun? Sa kanya na po yun, siguro, yung sa hearer, application,
Pero yung basic na ano natin, ang three elements na kinakailangan, kasi sa tao na yun eh. Kumbaga sa kanya yun, yung hearer, kumbaga yung application, sa kanya yun. Pero yung factors, kinakailangan may tatlo. Una, kasi yung iba wala namang response eh. Ang sinasabi natin, ang una, kinakailangan para may communication, may nagsasalita. Pangalawa, may mensahe, may sinabi. Pangatlo, may nakikinig. Sa case ng Bible, may writer, may message, yung text, and then may hearer or yung reader. So yung pag sinabi po natin, tama po, yung response, doon pa rin yun sa tao, yung sa reader. Yun yung magiging response niya. No? So yun yung tatlong elements ng communication. Ang magandang tanong, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nasaan ba yung meaning? Saan ba nasa hearer ba? Saan ba natin makukuha yung talagang meaning ng gusto sabihin? Nasa hearer ba? Nasa text ba? O nandun sa author, sa original na sumulat? Nakuha niyo po yung tanong ko. Saan po ba kung gusto niyo natin maintindihan yung kahulugan, saan ba tayo pupunta? Doon ba sa message? O sa reader? O doon sa author? Sa author. Kasi siya ang communication, transferring one thought to another. Yung basic definition niya. Yung may sinasabi ko, ipapasa ko, tapos makikinig siya, titignan ko kung tama yung napakinggan niya. So kung meron tayong dapat maintindihan, babalikan natin yung author. Kaya nga minsan, ay hindi ganun yung pagkasabi ko. Hindi yun ibig sabihin, di ba? Minsan may mga nasasabi tayo, ay hindi yun. Kasi iba yung perception ng hearer. So kinakailangan natin balikan, pag may gusto tayo maintindihan, babalikan natin yung author. Tama? So kunyari kayo, dinidiscuss ako, may gusto kayo malaman, pwede nyo akong tanungin. Kasi kayo nakikinig, ako nagsasalita, so pwede nyo akong tanungin. Yung nagsasalita, yung speaker. Sa case ng Bible, pag may mga nababasa tayo, for example, sa 1 Corinthians, may nabasa tayo, may tanong tayo. Paano natin babalikan? Si Pablo, medyo mahirap naman yun. Patay na si Pablo. Alam nga namang, kuha tayo ng baso. Pablo, nandiyan ka ba, Pablo? May tanong kami. Hindi naman pwede yun. So, kailangan, kaya ang gagawin natin, kukuha tayo ng information as much as kailangan makuha natin ano ba yung nangyayari, ano ba yung pinag-uusapan, ano ba yung background. Kunin natin lahat para maintindihan natin yung gusto sabihin ng author. Naiintindihan natin. Kasi mayroong reason yun eh. Sabihin, kunyari may sinabi siya, si Pablo galit, bakit siya nagalit? Sabihin, dapat maintindihan mo ba anong pinagmumulan? For example, si Jesus Christ, may sinabi si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, kung mananalangin ka, pumasok ka sa silid, natatandaan yun? Pumasok ka sa yung silid, tapos ano sabi? Sarado mo yung pinto at doon ka manalangin. Ibig ba sabihin nun? Bawal mag-pray in public. Kasi dapat pag mag-pray ka daw, sabi ni Jesus, pumasok ka sa yung kwarto eh. Pero pag inintindi mo, may background yun, may pinagbulan yun. Kaya niya sinabi yun, kasi may kinokorek siya yung mga tao, pakitan tao kung mag-pray. So may pinanggagalingan. So yun yung dapat natin maintindihan. Ano ba yung pinanggagalingan nito? So ganun din naman, ito yung ating mga dapat intindihin. Kaya nga sa interpretation ng scripture, hindi tayo pwede masyadong maging dogmatic. Sa mga bagay na hindi naman, sabihin, ganun talaga. Hindi sa lahat. Pero may mga bagay na we should be dogmatic sa mga bagay na maliwanag. Halimbawa, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay Diyos. Yun, dogmatic tayo kasi clear din sa salita ng Diyos. Maraming mga bagay na clear, yun pwede natin tayuan. Pero sa mga bagay na hindi ganun ka kasi halimbawa, bigyan na natin halimbawa, pagbabalik ni Kristo. Sa pagbabalik ni Kristo, agree tayo lahat dyan, babalik si Jesus Christ. Agree tayo dyan. Pwede tayo maging dogmatic dyan. Pero kailan babalik? Depende na yun yan. Kanya-kanyang stand dyan. May stand sa pre-trib, may mag-stand sa mid-trib, may mag-stand sa post-trib. Ngayon, lahat yan may supporting verse. Lahat yan, kanya-kanyang, ano ba tatayuan mo dyan? Yun yung sinasabi ko, hindi tayo pwede maging dogmatic sa isang bagay. Sabihin, ano lang tayo eh.
tinitingnan natin, nakikibasa tayo, tinitingnan natin hanggat maaari makuha natin. Kaya nga ang rule ang goal natin sa hermeneutics, makuha natin, hindi tayo mapunta dun as much as possible, mapunta tayo dun sa tamang interpretasyon, hindi sa maling interpretasyon. Yun lang. Yung tamang interpretation. Pero yung 100% na sasabihin natin, ito na yun, unless na talagang clear yun sa Biblia, yun ang tatayo natin. Pero yung sa mga bagay na uncertain siya, halimbawa, may ibang views, pareho may biblical support din, hindi tayo pwede maging dogmatic sa mga bagay na yun. That's the rule na pwede natin. Anyway, papabayaan natin sa mga theologians yan, pero tayo, ang mahalaga lang naman, yung buhay natin. Yun lang in-explain ko. Ano? So una, sa ground rules, dapat natin maintindihan pag mag-i-interpret tayo. The first rule na dapat natin maintindihan, yung grammatical. Yung tinatawag na, anyway, sesend ko po ito nagsisend po ako ng PowerPoint, so para hindi kayo sulat na sulat. No? Grammatical. Pag sinabi natin grammatical rule, sabi nga in biblical writings, each word, sentence, book was recorded in written language and followed normal grammatical meanings including the figurative language. Meron pong ginagamit na yung basic na grammar. Ang problema kasi sa atin, dahil Biblia siya, parang nawala yung kaisipan natin. In-spiritualize natin ang lahat ng bagay. Yung bang pag nabasa mo, yun na yun ang Biblia yan. Okay na yan. Hindi na tayo nag-iisip, kaya maraming napapahamak. Para bang tinanggal na natin yung ating kaisipan na nawala na yung common sense na tinatawag natin dahil Biblia siya. Tandaan natin na ang Biblia may dalawa siyang nature. O dalawa siyang sa nature nga. Halimbawa, si Jesus, 100% God, 100% man. Ganon din naman yung Bible. Meron divine side, dahil Biblia siya, salita ng Diyos, inerrant siya, wala siyang mali. Infallible siya. May eternal relevance siya. Sabihin, dahil salita siya ng Diyos. Pero may other side siya na technical aspect niya. Ano yun? May sarili siyang panahon ng maisulat. Meron siya sariling kultura na dapat mong i-consider. Hindi mo pwedeng hindi mo siya i-consider. Otherwise, mapapapag tayo. Naintindihan natin? May tanong po kayo? So wala. Tuloy natin. Grammatical. Kung paano ang normal na mga sulat nangangailangan ng grammar, ganun din naman ang Bible. Basic lang, yung nouns, yung verb, yung pronouns, yung adjective. Naku mo, English to yan. Hindi ako masyadong magaling sa English. Pero nagtanong nga ako sa asawa ko patungkol dyan. Yung mga adjectives, yung conjunction, yan. Importante yan. So daanan natin, yun. Pag sinabing adjective, is a word that modifies, qualifies in some way a noun or a pronoun. Ano ba yung mga noun? Yung mga pangalan. So ano yung kapalit niya? Yung he, yung mga ganun, Ayan. Preposition is a word that goes with the noun form and prepositional phrase. Examples ng preposition. Ayan. By. It means, pointer siya, nagtuturo siya. With Jesus, accompaniment in Him on earth, location, for His glory, benefit to heaven, from the dead, motion, toward us, direction, the Word of God, origin. The Father of glory, characteristic, through all, permission, through all, into the lower parts, entrance, before the foundation of the world, time. So, basic lang naman, madali naman siyang intindihin. Preposition, mag-iba lang yung preposition, nag-iiba na yung meaning. Halimbawa, saved by grace, saved in Christ. Saved by Christ, saved in Christ. Magkaiba na yun. Ayan, yung tenses. Ayan, for example, ito, tenses. In Luke chapter 11, verse 9, I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock the door and it will be open to you. So, pag pinansin mo siya, yung ask, yung seek, yung knock, ano siya? Anong tenses niya? Present tense. Hindi naman sinabing knock, wala naman be. Importante yun, Pag pinansin nyo to, yung 2 Corinthians, for those who are in Christ are new creation, yung mga ganon, halimbawa, you are, maintindihan yung past tense na yun, tapos na yun, ginawa ni Jesus, yung mga ganon ba? I-observe yun. Pagka yung may mga hindi, past tense na, ibig sabihin tapos nagawa na yun ni Jesus. Pagka sinabi progressive, kung nagpapatuloy yun.
So mahalaga rin yun na. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Yung mga tenses na yun, i-observe niyo pagka nagbasa kayo ng Bible. A new creation, bagong nilalang. So yung kunyari, you are saved. Past tense, halimbawa mga ganun. Papansinin niyo yung mga tenses, ano ho? Pag pinasin niya, nasa imperative mood siya, pautos. Alam niyo naman yun, ano ho? Imperative mood. Tsaka yung active voice, alam niyo active tsaka passive. Pag sinabing active voice, may kinakailangan response. Pag passive, wala kang gagawin. Kunyari, ang active na, ang passive, tinamaan ako ng bola. Ang active, ibabato ko yung bola. Halimbawa, ganun. Basta yung pag passive, wala kang response. Yung, parang, sinabi lang. Parang one way. Oo, ang active, more on may actions ka na kinakailangan gawin. Pag active. Tama ba? Naintindihan natin? Tinanong pa sa asawa ko yan eh. Hindi rin ako magaling sa English. Pero anyway, yan. Pag tinasin natin to, and I tell you, pagka dahil siya present tense, ang ibig sabihin niya, keep on asking. Ask. Kasi present tense siya, no? And you will see, imperative move, inuutusan ka na keep on asking. Nasa active voice siya, gagawin mo siya. No? Naintindihan po natin? Okay. Next. Diba conjunction? Ayan. But, then, so therefore, ayan, mga yung pagka sinabing, therefore, conclusion yun. Di ba pinag-aralan natin ito nung unang, limbawa yung Matthew chapter 18, verse 15. Therefore, you may may magkagalit. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Yung pala, conclusion siya nung pinag-uusapan sa verse 15. Nakakalimutan natin kasi pinuputol-putol natin. So, wag natin putol-putulin. Ano ho? Therefore, yan. Dadaanan lang natin kasi kailangan natin daanan. Figure of speech. The first approach we must use to the Bible is literal. Pagka may, nababasa kayo, ang unang rules dyan, lagi literal approach. Literal muna. Pagka hindi umuubray literal, tsaka tayo mag-a-apply ng figure of speech. Yun muna. Tapos, avoid allegorical approach. Alam niyo allegorical? Alam niyo allegorical? Yung allegorical approach, ini-spiritualize lahat ng bagay. Yung binibigyan niya ng kahulugan. Halimbawa, ano bang halimbawa? Yung pako ni Jesus. Sige nga, i-allegorize niyo yun. Ano yung pako? Anong meaning ng pako? Subukan lang natin, mag-allegorize tayo. Kasi nangyayari ito sa totoong buhay eh. Anong ibig sabihin ng pako para sa inyo? At si Jesus ay pinako sa krus. Anong ibig sabihin nun? Lumalak. Ha? Stuck. Ini-stuck ka niya. Pinipigilan kang gumalaw. Ang pako ang mga pumipigil kay Jesus. Ano pa? Yung pako. Ito yung nagbigay sakit kay Jesus. So, ang ibig sabihin ng pako, kasalanan. Mga ganun ba? Naiintindihan niya allegorical? Yung ikaw magbibigay ng meaning. Minsan, ini-interpret mo siya according sa... Ang problema sa allegorical approach, unlimited to. Oo, unlimited to. Hanggat kaya mo mag-imagine. Hanggat creative ka, meron ka meaning na makukuha. So, avoid allegorical approach. Avoid allegorical. The first rule, literal muna. Literal approach, kapag ka hindi umubra, tsaka tayo gagamit ng figure of speech. Malamang figure of speech to. Maintindihan niyo naman kung anong figure of speech. Halimbawa, ito sa Galatians, may example. These things are ginagamit din kasi allegorical sa Bible. Kaya lang, si Jesus yun eh. Yung Jerusalem dyan, ginamit kay Sarah, kay Sarah. Tapos yung, ginamit kay Hagar. So yung ganon. Okay? Ito yung mga sinasabi kong figures. Dadaanan lang natin, hindi rin ako masyadong expert sa English, Simile, pag sinabing simile, comparison. Kailangan lang natin daanan kasi
Metaphor, yung comparison. You are the salt and the light of the world. Comparison. Hyperbole, ito yung hyperbole, yung exaggeration ba? Alam niyo ba yung sa Bible na mga exaggeration? Yung para lang ipakita na dapat ganito yan. Halimbawa, ayun yung sinasabi niya, and if your eyes causes you stumble, gouge it out and throw it away. Totoo ba yun? Dukutin mo yung mata mo. Ano ba yun? Inuutos ba talaga yun ng Diyos? Ano sa tingin nyo? Putulin mo yung kamay mo. Inuutos ba yun ng Diyos? Pag nagkakasala yung kamay mo, putulin mo. So, hindi siya pwede. Kasi, paano pag pinutol mo at nagsisi ka na? Ayun na ako kamay. Hindi naman pwede yun. Sa tuwing magkakasala ka, puputulin mo, dudukutin mo. Naku, hindi naman pwede yun. Figure of speech yun. Ang ibig sabihin nun, hyperbole. Ang hyperbole, ano siya, parang ina-exag siya, exaggeration. Na ang point niya lang, ihinto mo na. Hindi, yung ganun na pinipresent, ihinto mo. Kaya ang sinasabi niya, putulin mo, ganun katindi. Putulin mo, pero hindi niya sinabi, putulin na literal, kundi figure of speech siya, ihinto mo. Naintindihan natin? Hyperbole na tawag doon. So may mga figure of speech. Personification. Yung personification, yung nagsasalita, hindi naman tao, parang ginagawang tao. Yung example natin yan, hindi natin babasahin yung sa Proverbs. Di ba pinabasa ko sa inyo yun? Mahal ko sa inyo lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinanap ako na masikap, di ako masusumpungan. Ang talino ng hari sa akin nagmumula, oh, si Jesus pala yun, si Jesus yung ginaganon natin, yung pala hindi. Yung, di ba? Yung wisdom pala yun. Eh bakit parang nagsasalita yung wisdom? Personification ang tawag doon. Naintindihan natin? So may mga ganyan. Eh yan ang first rule, grammatical rule. In fact, meron niyang ito basic pinapagawa ko sana kay Mrs. Di ko alam kung nandiyan. Ano. Tingnan ko sa dulo. Sa dulo niya kasi nilagay. Ay, nawala. Sorry. Hindi na ako makabalik. Sorry wala pala dyan. Yung sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Madalas na ano natin yun eh. Titingnan ko na dyan parang ginawa ni Mrs. yun. Wala pa. Subukan mo ba kabila? Ayan, wala pa rin. Ayun. Ay, wala yata, hindi yata nalagay ni Mrs. ano. Ayan. Ayan. Imitate niya sa imitate Christ. Verb. Imitate. Nasa imperative siya. No. Basta, balik tayo. Hindi ko masyado. Ang point ko dyan, minsan, mali tayo ng pagkaunawa kasi hindi natin naiintindihan yung grammar. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Madalas sinasabi natin, gayahin niyo si Pablo. Gayahin natin si Pablo. Di ba? Tama ganon? Ganun ba pag-aintindi niyo? Hindi. Hindi niya sabi ni Pablo, huwag niyo akong gayahin. Gayahin niyo kung paano ko tinutularan si Kristo. Ang i-imitate mo sa Kanya, hindi siya, kundi paano niya ginagaya si Christ. Imitate me as I imitate Christ. Yun lang i-imitate ka sa akin, hindi ako. Kasi si Pablo mainit din ng ulo. Mainit din ng ulo ni Pablo, baka hindi nyo alam. Kaya nga ang sabi niya, pupunta ba ako dyan may pamalo? Hindi perfecto. Kahit ang mga apostol, si John din, di ba? Si Pedro din. So, ang pinapa-imitate niya, kung paano niya ini-imitate si Jesus. Okay? Maliwanag? So, pangalawa, may tanong ba kayo doon? Naintindihan niyo naman yung grammar. Historical. Ito. Historical approach. Sa historical approach, dapat naman natin maintindihan na ang Biblia, naisulat siya na may sarili siyang panahon, may kasaysayan siya. At hindi natin panahon kaya hindi natin maintindihan. Halimbawa, For by grace you have been saved through faith. Sabi yan sino sabi niyan? Sino sumulat niyan? Si Pablo. So sinasabi natin, we are saved by grace.
Si James naman, ang sabi ni James, what good it is, my brothers, is if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? So parang, di ba pinag-aaway natin yan? Madalas pinag-aaway natin yan yung, ano lang, pananampalataya lang, maliligtas ka. Ito, kailangan may gawa. Na-encounter nyo ba yan? So parang pinaglalaban siya. Maiintindihan mo siya through historical background bakit magkaiba ang sinusulatan nila. Ang sinusulatan ni Pablo, mga hentil, mga taga-Epeso, walang relasyon sa Diyos. So sinasabi niya, manampalataya kayo sa Diyos, maliligtas kayo. Ito, sinulatan ni James, mga taga-Jerusalem, na mga tinubuan na sa kay Abraham, alam na nila ang kautusan, malalalim na, sinasabi na, ang claim nila, lahi kami ni Abraham, mga ligtas kami. O sinasabi niya, may pananampalataya pala kayo, ba't di makita sa gawa niyo? So sinasabi ni James, kinakailangan niyo ng gawa, hindi dahil para maligtas, kundi ipakita niyo yung inyong kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. So magkaiba yung kanilang recipient o yung kanilang sinusulatan. So walang pag-aaway dyan. Maunawaan lang natin siya pag inalam natin yung historical background. Naintindihan natin? Okay, ano pa? Ayan o. Written for the Israelites. Romans chapter 10, verse 9, another example. Pakibasa nga po. Hanggang 8 lang pare. Para sabi ganyan, pakibasa nga po. You declare in your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yan. Pag in-interpret natin siya sa panahon natin, ang dali naman ma-save sa inyo. Ano lang? Dideclare mo lang, tama no? I-declare mo lang na si Jesus ay Diyos, sabihin mo lang. Kaya nga yung prayer of confession, tatanggapin mo lang, ligtas ka na. Ganun lang yun, sabihin mo lang, ligtas ka na. Parang ganun ano. Hindi yan ganun kasimple. Ang nagliligtas, hindi lang yung confession, kundi faith talaga, pananampalataya. Kaya lang, kung sabihin ni Pablo yan, in Romans chapter 10, ano ang nangyayari? Ano nangyayari nung panahon na yan? Roman Empire. Persecuted ang church. Pinapatay ang mga Kristiyano. Tandaan natin nung panahon na yan nagtatago ang mga Kristiyano. Pag nalamang Kristiyano ka, papatayin ka. O kaya ito-torture ka. Pag nabasa niyo yung Book of the Martyrs, kung paano pinapatay mga Kristiyano, ilalagay sa kabayo, hatiin yung papatakbuhin, o kaya lalagay sa arena, gagawing gladiator, papakain sa leon, sinisindihan ng buhay. Ganun yung Kaya mahirap maging Kristiyano. Ngayon, ang sinasabi dito ni Pablo, if you confess, imagine, you will confess. Hindi lang yan yung sa puso mo. Pag sinabing confession, naririnig. So pag sinabi mong Kristiyano ka, Jesus is Lord, handa ka nang mamatay para kay Kristo. Nung panahon na yan. So hindi yan yung ganun kasimple na sasabihin lang. Kasi pag sinabi niyan, nangangahulugan ng buhay, nangangahulugan niya ng kahihiyan, nangangahulugan niya ng persecution, everything. So pag sinabi mo yan, handa ka nang mamatay para kay Kristo. And it talks about faith. So maintindihan natin siya. Kasi hindi natin ma-appreciate, hindi tayo persecuted sa panahon natin. Pero pag binalikan mo siya, malalim mo siya. Through historical background. Ano ba? Cultural. Ito yung mga inaano ko lang yung approach, titingnan natin, gagamitin natin ito lahat. Cultural. In Ruth chapter 4, Ruth chapter 4 verse 8, so the guardian redeemer said to Boaz, buy it yourself, and he removed his sandals. Bakit ni-remove ang sandals? Di ba kayo nagtanong? Ano yun? Pagka nagkabentahan ng libre na yung sandals? Ganun ba yun? May Bible ba kayo? Sige nga, tingnan nyo nga yan. Ruth chapter 4. Tagalog po. Kahit Tagalog, sige. Verse 8. Mm.
pakibasa? Alin? Sige, may nakakita na? 4 verse 8. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, inubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Bakit bakit binigay yung sandals? Atras kayo, verse 7. Oh, Ganito ang kaugalian sa open and close parenthesis yan. noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad na nang nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili. Yeah. Buti dyan in-explain na kasi yung mga unang version. Yun ang ibig sabihin. Sa kultura nila, pag bumili ka ng ari-arian, sa atin deed of sale. Ama? Sa kanila hindi deed of sale. Yung sandals ang ibibigay mo. Kaya kung medyo mabaho ang paa mo, patay ka. Hindi kasi yun ang ibig sabihin nun. Oh, ikaw na yung nagmamay-ari niyan, ikaw na yung pwedeng lumakad dyan. Ganun yun. Sa atin, deed of sale sa kanila, yun ang cultural. Kaya magtataka, bakit ganun? Kasi yun ang kaugalian nila. So, dapat natin maintindihan. So, basic. No, basic. Ito. Sa cultural, ito, dapat nating maintindihan ano ba yung recipient culture tsaka ano yung Christian culture. Ito, dito marami namamali eh. Yung bang ina-apply nila, akala nila, itong tama, ito nasa Biblia. Biblical to. Pero hindi nila naintindihan, that is the culture, nun lang recipient. Halimbawa, Jewish culture lang. Hindi naman talaga siya kulturang pang-Kristiyano. Naiintindihan niyo po yung gusto ko sabihin? Magbatihan kayo ng banal na halik. Oh, yun nga. Yun nga. Halimbawa, sa Biblia, may inuutos yung sinasabi ni Pastor Gabi, magbatian kayo ng banal na halik. Utos yun. Tama ba utos yun? Magbatian kayo ng banal na halik. Sino nagbabatian sa atin dito ng banal na halik? Meron ba? Sumusuway pala tayo. Sumusuway ba tayo? O paano yun? Sabi sa utos yun eh. Nagbatian kayo ng banal na halik. Bakit di tayo nagbabatian? Hindi na culture. Ha? Hindi natin culture. Yun. Kasi, kultura yun ng mga Hudyo. In fact, hindi lang Hudyo yan eh. Sa Middle East. Sa Middle East. Sa US din. Sa US din. Nung nasa Middle East kami talaga naman. Hanggang ngayon. Kahit nga hindi na Hudyo, hindi na Arab. Kasi nandun kami, na-adapt namin yan. Kayo, Pastor. Alam niyo, beso-beso? Yung bro, ganon. Ganon talaga. Kahit lalaki. Hindi totoo. Sa atin, paggaganyan, bakla yan eh. Di ba? Pero sa kanila, ganon. Bakit? Kasi yun ang kanilang kultura. So, hindi naman ibig sabihin hindi natin ginagawa, nagkakasalata. Kasi pinalitan naman natin yan ng handshake. O bro, kamusta ka, bro? So, wala tayong binabiolate. Wala tayong binabiolate na salita ng Diyos. Kasi ang essence nun, magbatian kayo. Yung banal na halik, that is cultural. Kung paano yung pagbate. Kung paano yung pagbate, yung way, yung approach sa atin yan, nagbabatian tayo pero through handshake. Kasi that's a culture. So wala tayong binabiolate. So dapat natin maintindihan yun. Kasi baka napaka-dogmatic natin, ito yung tama kasi ito yung sinabi. Baka maintindihan natin, merong kultura. Ano pa? Sabat. Yung iba dyan, napaka-dogmatic. Mag-church lang tayo pag Sabado, yung mga Sabadista. Kasi yun ang utos. Ipanghilin mo ang araw ng Sabat. Kailan ba ang Sabat? Sabado. Dapat Sabat tayo. Tama ba yun? Kami sa Middle East, Biyernes kami. Hindi kami Sabadista, hindi kami Linggo. Biyernenista kami. So, that is cultural. Ang essence lang nun, magkaroon ka ng day for the Lord. Okay? Naintindihan natin yung kultura. No? Ano pa? Pang-apat, context. Ito. Context. Contextually, each biblical writing was accepted and understood in the light of its context. Ito yung pinag-usapan natin nakaraan.
dapat maintindihan natin lagi, context rules. Context rules. No? Ano ba yung context? Ano yung pinag-uusapan? Yung basic. Ang Biblia, meron siyang 66 books. Ang 66 books, hinati into chapters, hinati into verses, paragraph. Hindi mo siya pwedeng kukunin nang hindi mo iniintindi pinag-uusapan. Maliligaw ka. Natatanda natin yung Matthew chapter 3 verse 11. Nandito ba yun? Matthew chapter 3 verse 11. Pakibasa nga po yung Matthew chapter 3 verse 11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ano ba yung bautismo sa apoy dyan? Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin na bautismo sa apoy? Sa apering? Ano pa? Bautismo sa apoy. Pagka narinig nyo bautismo sa apoy, ano yun? Magbaba ng Holy Spirit. Oh. Diba? Yung kasi nare-relate natin in Acts chapter 2. Bumaba ang sa dilang apoy, di ba? Pero alam niyo ba, di ba pinag-usapan natin noong nakaraan, hindi naman hindi Holy Spirit yan, kundi hell. Impyerno ang ibig sabihin niyan. Paano nasabi ng impyerno yan? Context rules. Ano yung verse 14? Pakibasa. Di ba? Verse 11 yun. Tuloy mo lang yung pagbasa, 11 to 14. Hawak niya ang kanyang talaykay upang alisin ang dayani. Titipunin niya sa kanila sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di namamatay kailanman. Ano yung apoy na di mamamatay kailanman? Tierno, ganito kasi, ina-explain ni si John the Baptist, ang kaya niya lang gawin, bautismohan kayo bilang tanda ng pagsisisi. Pero mas matindi yung kasunod, si Jesus. Kasi siya, either langit kayo or impyerno na kayo. Kay John the Baptist, ganun lang eh. Ito lang, sisikat. Kay Jesus, eternal salvation or eternal punishment. Ngayon, sabi niya, sa dulo, hihiwalay niya yung dayami at trigo. Yung trigo, hihiwalay niya. Yung dayami, itatapon niya sa apoy. Susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. So yung apoy doon, referring to hell. So context rules. Hindi siya yung bigla mong bibigyan ng meaning. Ano ba yung pinag-uusapan? Intindihan natin? Example. Yung trunk. Ano yung trunk? Pag dinefine mo yan, part of a tree. Yung trunk ng tree. Proboscis of an elephant. Yung trunk ng elepante. No. A compartment at the rear of the car. Trunk. Ayan. A piece of luggage. A trowax of an insect. A swimming suit for male. Yung trunk. A circuit between telephone line exchanges. Ayan. Trunk. So, yun yun. No. Pero ano yung context? No. So, hindi mo pwedeng, pagka may pinag-usapan tayo, malalaman mo kung ano ibig niya sabihin. Depende sa context. Example, Acts chapter 17. The God who made the world and everything in it, being Lord of the heavens and earth, does not live in the temples made by man. Anong ibig sabihin ng word dyan? The God who made the world. Siyempre, cosmos. Ang ibig sabihin, planet. For God made the world. Dilikha ng Diyos ang sanlibutan. Cosmos. Ang Greek word nun ay cosmos. Pero, ang ibig sabihin ng cosmos dyan, yung planet. Samantalang dito, for God so loved the world. Cosmos pa rin. Same Greek word pero hindi na ibig sabihin planet. Ang ibig sabihin na dyan, people. Tao na. So, context rules. Hindi ka pwedeng basta magbubukas bilang Greek word. Ito yung sinasabi. Ito yung intindihin mo rin paano ginamit. Naintindihan natin? Dito, cosmos, ibig sabihin planet. Dito naman, cosmos, ibig sabihin people. Ito. Ano ibig sabihin? He was in the world. Ano yan? Planet o people? He was in the world. Cosmos yan. Ano yun? Planet o people? Planet. The world was made through Him. Ano yun? Planet o people? Ha?
Planet and people, kasi lahat nilikha ng Diyos eh. Tama yan. The world did not recognize Him. People. So, pare-parehas yan na cosmos, pero depende kung paano ginamit. Context rules. O, isa pa. Do not love the world. O, ano yan? Planet o people? Do not love the world. Huwag mong mahalin ng sanlibutan. Ano yan? Wala sa planet or people. System. Tingnan nyo. System yan. Do not love the world or anything in the world. Yung sistema ng mundo, wag na kayong makiayon sa sanlibutan. So, titingnan natin, context rules. Paano ba ginamit to? Okay? Jeremiah 29. Nandun tayo sa historical. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Madalas, sino may favorite verse dyan? Hindi pa ko pala. 10 minutes. Madalas, ini-interpret natin to pag may magandang plano si Lord sa atin, di ba? Ay, pinapromote ako! For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper. Di ba ganyan yan? Pero pag inintindi nyo ang context niyan, Jeremiah 29, bago pumunta doon sa 11, simulan natin sa verse 4. Basahin natin. Pakibasa ka para Ace, si Brad Ace, pakibasa. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, say to all those I came into exile from Jerusalem to Babylon. Babylon. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your son and give your daughter in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Also seek peace and prosperity of the city which I have carried you to exile. Pray to the Lord for it, because if it is prosper, you too will prosper. Yes, this is what the Lord Almighty. Laktawan natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Ang ibig sabihin pala niya. Kasi ang context nito, sinasabi, Diyan na, Lord, babalik na kami sa Jerusalem. Hindi, wag na kayong bumalik. Diyan na lang kayo. Lord, ayaw namin dito. Nasa exile kami. Alipin pa rin kami rito. Hindi, diyan na lang kayo. Mag-asawa na kayo diyan. Sabi, diyan na lang kayo. Lord, di ba yung parang sila alipin dun eh. Nasa Babylon sila. Gusto nila bumalik sa Jerusalem. Hindi, diyan na lang kayo. Lord, di ba doon ang promised land sa Jerusalem? Gusto namin mo, hindi, diyan ka. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. So, hindi ito yung parang okay, kundi ito yung parang negative pa. Yung negative yung nangyayari sa buhay mo. Naintindihan natin? Yung parang bang, ano ba ito, Lord? Puro problema na lang. Puro Lord? Diyan ka, anak. Kasi alam ko, plano ko para sa'yo. Yung pala yan. Na kahit na negative ba nangyayari sa'yo, sinasabi ng Lord, diyan ka, anak, kasi pagpapalain kita diyan. Yun pala yun, yung Jeremiah 29:11. So, hindi pala siya yung parang tayo kasi, di ba? Yun pala yung context niyan. Napapaganyan kayo, ngayon nila narinig yan. Jeremiah 20, yun pala, context rules. So, yun. Intindihin natin yung konteksto. Okay? Ay, bilisan natin. Ito, medyo matagal to eh. Literary. Ito, literary. Ang bawat ang Biblia ay nahati yan. Alam niyo ba yung mga divisions ng Bible? For example, in Genesis, Exodus, Law, Torah. Tinatawag ng Law, Torah, Pentateuch. Yan yung mga tawag dyan. Yung first 5 book, the 5. Yan yung mga division yan. Ito, history. Historical. Ito yung
Poets, mga poetical books. No. Ito naman yung prophets, yung mga sumunod. Major prophets, minor prophets. Ano yan? Bakit may major? Bakit may minor prophets? Ano yan? Kaya lang tinawag itong major prophets, tandaan natin, mahaba yung kanilang naisulat. Hindi ibig sabihin mas magaling sila sa mga minor prophets. Okay, maliwanag ba yun? Kaya may minor prophets kasi maigsi lang yung book nila. Hindi ibig sabihin mas magaling itong mga to. Parehas lang yan, lingkod ng Diyos. Kaya lang tinawag silang major prophets kasi makakapal yung mga libro nila compared dito sa mga to. Ito naman, sa New Testament, Gospel, familiar tayo, then History, then Epistles. Nahati pa yung Epistles, Pauline, Charge General Epistles. Tapos ito, yung prophecy. No? Sa bawat division yan, literary niyan, iba ang way ng pag-interpret. May mga way yan paano. Sa prophecy, hindi mo siya pwedeng gamitin na way ng interpretation patungkol sa narrative or sa epistle papunta sa narrative. Magkaiba yan. Halimbawa, pagka narrative, yung mga kwento, historical, yung gospel, yan, mga narrative yan. Alam niyo naman yung narrative, ano? Yung kwento lang. Pagka yan, narrative, halimbawa yung gospel, yung mga Samuel, yung mga nagkukwento, yung mga books na may kwento, Kings, descriptive yan. Pag sinabing descriptive, dinidescribe niya lang. Pag epistles naman, prescriptive yan, pinapayuhan ka more on nasa komando, may command, gawin nyo to, yung mga sulat ni Pablo. Ganito, gawin yung utos. Ito, descriptive. Ito, prescriptive. Sinasabing gawin, ito, hindi naman kinakailangan gawin. Dinidescribe lang. Naintindihan natin? Ang rules dyan, pagka kukuha ka sa narrative, unless biblical examples are authoritative only when it's accompanied by a command. Pagka hindi inutos, hindi mo pwedeng gawin. O wag mo nang gawin. Halimbawa, si Jesus, kumuha ng putik. May nagpagaling siya ng bulag. So tuwing ba may ilalapit sa atin magpapagaling ng bulag, Pastor, pag-pray mo nga ako, nasa ng putik. Ganun ba gagawin mo? Kasi ginawa ni Jesus eh. Hindi mo siya gagawin kasi prescriptive lang siya. Ano lang siya, descriptive. Dinidescribe lang. O si Solomon, nag-asawa siya ng 700. Tapos, may kabit siya na 300. Naku po, dami nun. 1,000. Bagong makabalik sa isang bahay. Taon. Dahil si Solomon yun, pinagpahala siya ng Diyos. Ay, gayahin ko kaya. Ganun ba? Hindi. Dinidescribe niya lang, hindi siya piniprescribe. So, kaya nga ang hirap kumuha ng doctrine. Yun yung pinagtatalunan ng mga namin nung nasa Bible school kami, pagka mga historical. Mahina yun. Kaya walang kumukuha ng mga doctrines sa historical unless na talagang commanded ni Jesus. More on talaga sa mga epistles. Kasi yun prescriptive. Intindihan natin? Yung descriptive at prescriptive, magkaiba yun. Magkaiba yun. Okay. Pagka mga prophecy, medyo mahirap yan. More on figure of speech yan. Hirap ma-interpret yan. More on, karamihan dyan symbolic. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kasi ang prophecy, lalo na sa Revelation, tandaan natin, nung naisulat to, vision through vision. May nakita ngayon si Apostle John na hindi niya naman nangyayari pa, kundi mangyayari pa lang sa hinaharap. So, paano mo ma-interpret yun? Halimbawa, sinabi, nakita ko bumabagsak ang mga bituin. So, literal, babagsak ang bituin. Kaya pag kinritik ng iba, hindi totoo yan. Hindi totoo yung Bible, bumabagsak ang bituin. Ano ba malaki? Bituin o mundo? Ano malaki? Bituin. So, paano mangyayari yun? Tapos sabi, nagbagsakan ng mga bituin. Tapos, verse, chapter 3 yata, pagdating sa chapter 8, at ang mga tao na may nabuhay pa. Parang imposible eh. Kung totoong babagsak ang bituin, gunaw ng mundo. Wala na mabubuhay na. Pero ba't may nakabalbuhay? Baka. Ito, baka lang. Baka lang. Ako, personal view ko to, baka lang. Kasi nga, ang nangyayari dyan,
nung makita ni John na may mga liwanag, kasi nung panahon na yun, wala pa namang, hindi pa natin panahon. Lahat ng maliliwanag sa langit, aakalain mo, bituin. Eh nagbagsakan daw yung mga may mga liwanag na yan. Sa panahon natin, madali yan. Pwede mga eroplano. Di ba may mga eroplano, maliliwanag sa gabi, nakikita mo? O pwedeng eroplano, pwedeng satellite. Sabi, pwede yun. Tapos sa panahon natin, visible na yan. Nung panahon ni John, wala namang ganun. Ang lahat lang na maliwanag na nasa langit. Kaya nung dinidescribe niya yan, nagbagsakan ng bituin, kasi based sa nakikita niya. Kaya medyo mahirap i-interpret ang... Pero hindi naman tayo magiging dogma ngayon. Kasi again, ang rules, ano lang tayo, ang mahalaga, hindi tayo pumunta sa bad na ano. Okay? Maaari. Ganon. So yun, medyo mahirap i-interpret yun sa mga ganon. More on figure of speech. Pero, hindi mo pwedeng i-apply yun, yung prescriptive. Kanya, ito sinabi. Hindi, kasi hindi siya letter. Prophecy siya. Okay? O, bibilisan na lang natin. Bibigay sa example sa authoritative only when it's accompanied by a command. Ito yung prose and poetry. Alam niyo yung prose and poetry? Ang poetry naman, ang tinatouch niyan, heart. More on expression niyan. Pagka poetry. Ano ba yung example ng poetry? Pag sinabing ang ganda mo, kunyari, that is literal, ang ganda mo. Pagka poetry yan, para kang isang bulaklak. Nakaakita. Ang dami mga bulaklak na hangsa. Yan, poetry yun. Dapat mahangin, ang pag-poetry, ang inaano dyan, expression. Halimbawa, ano bang halimbawa dyan? Naisip ko ba, Pastor? Basta ang poetry, more on expression siya. More expression. Ang iintindihin mo ngayon sa poetry, yung gusto niyang sabihin. Rather than sa mga details. Okay? Rather than, ano yung point niya? Ano yung point niya? Yan. Ano yung prose? Ay, ito poetry. Ito yung prose. No? Ito yung kaibahan, no? Yung prose, everyday language, more literal, clear, direct, monotone, sentences and paragraph. Ito yung poetry. Kaya madalas, para maintindihan natin, ito, yung prose. Usually, pero iba na yung mga nasa songok. So, poetry na talaga yun. Pero sa mga Bible, may mga nakasingit dyan na poetry. Yan o, yung mga nakapasok. Poetry yan. Binibigyan tayo ng clue. Siniksik yan, ipinasok. Tamo nakaganon siya. Poetry yan. Sa wakas, narito ang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae na tansa pa din, lalaki siya na kinuha. Yung mga ganyan, yung bang nagiging makaka. Ayun, mga poetry yan. Pang-anim, logically. Yan. Each biblical writing was understood by initial readers according to the basic principle of logic and communication. Logically. No. Ang logic niyan, meron lang iisang author ang Biblia, main author, and that is the Holy Spirit. Hindi siya magkokontrahan sa isa't isa. Okay? That's yung pag mayroon ka hindi naiintindihan na para bang naglalaban sa isa't isa, hindi ito magkokontrahan. Ako ang medyo may problema rito. Magtanong ka. Hindi naman natin, kahit ako, marami pa rin ako hindi alam. Kahit ako marami pa rin, nag-aaral pa rin tayo, natututo pa rin tayo. So pare-pares tayo magsanay. Ang mahalaga na ilalakad natin sa inyo yung prinsipyo ng pag-i-interpret. Na may cultural, may aalamin yung kultura. Hindi ko naman maituturo sa inyo lahat ng kultura. Binubuksan ko lang kayo na mayroong kailangan balikan natin yung context, ano yung pinag-uusapan sa context, sino kinakausap, sino sinusulatan. Mga basic yun, yung magtatanong kayo. Ano ba yung nangyayari? Anong settings nito? Anong context nito? Sino kinakausap? Bakit sinabi to? Diba? Yung mga ganon. Minsan pag nagpe-prepare ako, nyari, ito lang yung text ko. Umaatras pa ako minsan 3 chapters para lang maintindihan to. Bakit ba sinabi? Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung naging effect? So, minsan ganon. Lalo na kung narrative, pag-aralan natin. So, mahalaga lagi, no? Para maintindihan natin, hindi tayo maligaw, i-apply natin itong mga to. May context, yung immediate context, that is basic yon, yung kanilang kultura, at yung kanilang history.
Okay? Ganun din, last na lang pala, nakalimutan ko, parables. Tapusin natin, parables. Pagdating naman sa pag-i-interpret ng parables, usually ang parables, pag dinefine mo siya, it is a heavenly story with the, it is earthly story with the heavenly meaning. Yon, earthly story with the heavenly meaning. Ang sa parable, kaya sinasabi, meron siyang pino-point out si Jesus, kaya niya sinasabi. Meron siyang pino-point out. Bawa, may sinasabi si Jesus, ganito. Example. Kaharian ng langit. May pino-point siya. Ngayon, inano niya yung kwento, according sa kanyang puntos, ina-explain niya, yung kanyang puntos, pinalalakas niya sa pamamagitan ng kwento. Naintindihan natin? Ang mahalaga sa parable, yung central message. Huwag niyong intindihin yung details. That's the rules ng parable. Huwag niyo nang intindihin yung details. Yung bibigyan mo ng meaning, yung bawat maliligaw kayo, papasok kasi allegorical. Kaya dyan maraming nagkakamali eh. Pumapasok na naman yung imagination, nag-allegorize. Hindi ganun yun. Sa parables, ano yung message? More than sa details. Otherwise, magbibigay ng unlimited yun. Papasok yung allegorical. Lahat na lang na gusto mo sabihin, pag naisip, pwede yun. Hindi ganon. Maliligaw tayo. Kung ano lang yung message niya, halimbawa, yung prodigal son, nagagalak ang Diyos kapag may nanunumbalik sa kanya, yun. Huwag mo lang i-detail yung ibig sabihin, kumain siya ng baboy, ganito yun, ito yun. Hindi na. Ano na lang, ano yung pinaka-message? Okay? Sige, medyo, ayan na, 8:16. Okay, may tanong ba? Nagmamadali ako eh. May tanong kayo, bago na lang natin bigay na kay Pastor Gabby. Malinaw ba sa inyo? Medyo pinapaspasan ko lang, pero sana naiintindihan natin, Sana naiintindihan natin. Wala kayong tanong